Jose TV Production. Your only island TV channel. So thank you very much. If I may add to that also, kasi actually parang connected lang naman din po ang mga sinabi ng ating mga speakers. Yung, kumbaga, yung pamamaraan din sa Islam ng pagbibigay ng advice, pagko-correct ng tama, ay hindi nalalayo po sa kung anong meron sa Bible. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati fa bilisani wa illam yastati fa biqalbi wa huwa ad'aful iman." Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang propeta, sinabi niya, sino man sa inyo ang makakita ng masamang gawain or hindi kaaya-ayang gawain, baguhin ito sa pamamagitan ng kanyang kamay. Ibig sabihin doon is, siya na mismo ang gagawa para ma-stop yun, mapigil yun. Okay? Tulad ng sinabi ni Father, kung ikaw ay a person of authority, a mother for example, a father for example, or a teacher for example, na kung saan pakikinggan ka, may authority ka to change that. Kung anak mo yan, tas hindi maganda yung kanyang gawain, pwede mong pigilan, anak, masama yan. Or anak, ito ang suotin mo. Or anak, bili tayo ng mas magandang damit. So ginawa mo yun sa pamamagitan ng iyong kakayanan. Okay? Kung hindi mo kaya, wa illam yastati fabilisani. Kung hindi mo kayang baguhin gamit ang iyong mga kamay, halimbawa, gamitin mo ang iyong pananalita. Pwede mo siyang kausapin. At nagbigay si Father ng magandang pamamaraan na yun din ang inutos sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. When you correct a person, you do not correct the person in public. Okay? You call the attention of the person, you go to a corner, for example, or you're somewhere private where only you can hear, you tell that person ano yung mali niya. Yun ang sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng propeta, dahil may sahaba na nagkamali, sabi niya, huwag niyong pagalitan sa harap ng marami. Puntahan ninyo, kausapin ninyo anong kasalanan niya, and hoping na siya ay magbabago. Kung hindi mo pa rin yun kaya, hindi mo pa rin kayang sabihin yun, minsan kasi sa friends natin, sa mga kamag-anak, kakilala natin, kaya nating sabihin. Paano kung stranger? Nakita lang natin sa Facebook, nag-post, nag-TikTok, huy, ang laswa mo naman. Ganun ba yun? Dire-diretso ba yun? May effect ba yun? Most of the time, wala. Kasi sasabihin, sino ka ba? Tatay ba kita? Nanay ba kita? Amo ba kita? Whatsoever. So, sinabi ng Rasulullah, wa illam yastati, kung hindi mo kaya, fabiqalbi, isa puso mo na lang. At ipanalangin mo sa Allah, sa Diyos, Ya Allah, or God, mali po yung ginawa ng tao na yon. Hindi ko po siya kayang sabihan. Hindi ko po siya kayang baguhin. Pinapanalangin ko, sinasa Diyos ko, na sana bigyan mo siya ng wisdom or kakayahan na baguhin yung mali niyang nagawa. So yun po yung, kumbaga, kaida or kumbaga parang pamamaraan, no? In correcting other person. But most of all, sinabi ng Rasulullah, when you correct someone, you make sure that you yourself is not doing it. Okay? Kasi, kapag nag-correct ka, tapos ginagawa mo pala, less yung effect. Naintindihan? So, okay po ba yun? Dinagdag ko lamang po yun. And, what time is it na ba? Ayan. So, please allow me to give a general reflection and to give a synthesis of what transpired in this afternoon, our first interfaith dialogue series na naisip po ng ating butihing mayora para ma-promote yung interfaith, yung unity in diversity. Okay, on the virtues of modesty, on modesty, in the Islamic perspective na discuss ng ating speaker, sinabi niya,
Al-haya'u minal iman. In Islamic perspective, hindi ka magiging kumpletong Muslim kung wala kang haya, kung wala kang modesty. Kumbaga, kung 100% yan, never yan magiging 100% kung wala kang modesty. Al-haya'u minal iman. Ang haya, siguro dun kinuha yung salitang hiya, no? So, kung walang hiya ang tao, hindi makukumpleto ang kanyang pagiging Muslim. Okay. And in the Christian perspective naman, yung sinab-share ng ating speaker, no? Yung one of the verses in the Bible, yung about kay Paul, si Paul po ba yun? Nag-share, no? On modesty that especially directed to women na maging modest, no? In wearing respectable apparel with modesty and self-control. Okay? Nais ko lang emphasize, no, that modesty is not only addressed or commanded to women, no? Kalalakihan, kababaihan, lahat ay inuutusan na maging modest. Okay? So hindi lang po ito usaping pangkababaihan, pati na rin po yung mga kalalakihan. Okay? And then, that modesty is not just about restriction, no? It's not just about restricting someone to wear showy clothes, but it is mostly more about self-respect and awareness of God's presence in all aspects of life. Tama? Kasi, yung pagsusuot natin ng mga modest clothing is a form of self-respect. When we cannot respect ourselves, other people will not be able to respect us as well. And lastly, on the virtue of fasting naman, in the Islamic perspective, sinabi ng ating speaker kanina, na sinabi sa Quran, Kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, binanggit doon na ang fasting ay hindi lamang inutos sa aming mga Muslim. Bagkus ito rin na inutos sa mga nauna pang mga propeta. Okay, katulad ni Jesus, ni Moses. Kami po ay naniniwala kay Jesus Christ. Kami po ay naniniwala kay Noah. Kami po ay naniniwala kay Moses. Kami po ay naniniwala sa iba pang mga propeta na nakapaloob sa Bible. Lahat po ng propeta na nabanggit sa Bible, kami pong Muslim ay naniniwala sa kanila. Okay? At kami po ay naniniwala na binanggit din sa Quran na sila rin, itong mga propeta na rin na ito, ay inutusan na mag-ayuno. Ano ang purpose? La'allakum tattaqun, upang maitanim sa inyong mga puso ang takot sa Diyos. Okay? At ang presence ng Diyos. Ganon din sa, and what I get from the sharing of our speakers kanina, that fasting, pinaka-result ng fasting is not just about abstaining from food and drink. Okay? When you fast, you don't just do away with food or drinks, but you also fast with your tongue. What is the fasting of the tongue? To not talk about bad things. Okay? Our eyes also fast. Anong fasting ng mga mata? Ang hindi pagtingin sa mga masasama. Even our ears are fasting. What is the fasting of the ears? Ang hindi makinig sa mga masasama tulad ng mga chismis. So dapat pag tayo ay nagfa-fasting, dapat nang feel natin yung presence ng God. Okay? So we fast in everything that we do. Okay? And of course, nakakapiob dyan palagi sa fasting ang modesty and humility which our speakers have shared the same, similarly. Okay. So, ito pong nakuha natin sa hapon na to, mga shared values and common ground. Commonality po. Yung aim natin dito, ma-establish natin, ay, meron pala tayong mga kapareho. Pareho pala tayo sa paniniwala ng ganyan. Pareho pala tayo sa paniniwala on modesty. Kasi yun din ang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kapag tayo ay nag-i-enter faith. Sinabi ng Allah, Qul ya ahlal kitab, ta'alaw ila kalimatin sawa
bainana wa bainakum. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, o kayong mga ahlal kitab. Ang ahlal kitab po yung sinabi ni Father ng mga people of the books. Sinabi ng Allah, o kayong mga people of the books, talk to each other. Talk to each other so that you can establish what is common between you and between us. Okay? So when we do this kind of interfaith, the very purpose is to establish ano ba yung pareho sa atin para magkaintindihan tayo. At ano rin yung mga hindi pareho para maintindihan natin ay hindi pala applicable sa inyo, hindi rin ito applicable sa amin. So sana sa lahat ng mga na-share ng ating mga speakers, marami tayong napulot na aral in the spirit of this holy month of Ramadan and in the coming months and years. So whatever we have learned and shared in this forum, sana ay manatili sa atin at sana ay ma-apply natin sa ating pamumuhay, insha'Allah. At ako bilang inyong moderator, humihingi rin sa inyo ng tawad or pasensya kung meron man ako mga nasabi or nagawa na hindi nyo nagustuhan, ipagpatawad nyo po yun sa akin. Ganon din sa ating mga speakers. Hanggang dito na lamang po. I would like to give the floor to our main organizer, si Ma'am Mendri, to give the closing remarks. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastagfiruka wa nutubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you so much, Sir Jed. So for this time, as we take away for this topic, the virtues of modesty and fasting. So for this solemnity season, for this silent season, and for this time as individual, please reflect po in ourselves kung ano po yung gusto nyo pong i-reflect o sabihin sa sarili o ano po yung naiintindihan ninyo po. So you can write, kung may binigay po sa inyo na paper. Then meron po tayong solidarity wall, freedom wall, kung saan po din nyo po idikit. May this dialogue strengthen our respect for one another and reinforce the virtues of modesty and fasting in our respective faiths. So, for this time, we will have a distribution of certificate of appreciation to our speakers. Certificate of appreciation to Father Franklin Floyd G. Costan for the generosity of time and wisdom to speak on the virtues of modesty and fasting as part of the Purple Wednesday Interfaith Dialogue Series initiated by the City Government of Isabela in the light of the 2025 National Women's Month celebration to advance dialogue as a platform for the realization of a happy and dignified life for all Isabeleños. Signed by the City Information Officer Mendri Ann Lim, the City Social Welfare Development Officer Noraina Asmara, and Honorable City Jala Turabin Hataman, our City Mayor. This given certificate given to Father Franklin Floyd G. Costan. Certificate of appreciation to City Rama U. Sahibil. Certificate of appreciation to Fahma S. Ismael.
Certificate of Appreciation to Barbet Tabenas Baklay. So as we close this interfaith dialogue, may I call on Ma'am Mender Ann Lim to have the closing remarks. Okay, so maraming salamat po sa ating mga guests for today. Gaya ng sinabi ko kanina, hindi po ito ang una at huli. Meron pa po tayong susunod na mga topics. So, yung mga kasamahan nyo naman po, kasi hindi hinati-hati po namin. So, yung ibang mga kasamahan ninyo. But if you would like to come, siguro pwede rin. Ang second topic natin would be mercy and forgiveness. The third one is women of the Holy Scriptures. And the last one is faith and social responsibilities. So mas mga magagandang mga topics pa po, and hopefully kausap din natin ang mga religious sectors, no, to send us their best speakers para mas marami tayong matutunan. So nagpapasalamat ako. We invited only around 80, but alhamdulillah, umabot po tayo ng 100 plus na dumating. Ibig sabihin, hindi pa po tayo nawawalan ng pag-asa, no? Ang take-away ko lang siguro dito, no? You can also write your takeaways. Sulat nyo po anong naramdaman ninyo after, no? When you heard this interfaith dialogue, ano yung naramdaman, ano yung natutunan, ano yung gustong sabihin, i-express, no? Or you could even suggest or comment kung ano yung gusto ninyong i-improve pa natin sa ating interfaith. So again, hindi naman kauna-unahan kasi we always do this during Ramadan, but we do not open it to the public kasi yung mga madaris, yung mga priests, ganun lang yung mga interfaith na nangyayari. But this is already open to the public, no? Lahat po iniimbitahan natin para mas marami pa yung makapag-share, marami pa yung mas matututo. At nakita naman po natin yung kagandahan ng dialogue. No, kahit ako mismo, marami rin akong natutunan. Iba po kapag nag-uusap-usap tayo. Ako as a person growing up in Isabela City, dati nung bata pa ako, sumasali ako sa mga sa mga pagsusulat. I always remember na sinusulat ko na ang dahilan ng conflict sa Isabela City ay ang di pagkakaintindihan ng mga Muslim at mga Kristiyano. Growing up, yan yung mga sinasabi sa amin, bakit may by bomb threat? Bakit may kaguluhan? Bakit may nag-aaway ang military at ang mga bandits, no? Ang ating mga Muslim dito sa Isabela City. Laging sinasabi, dahil nag-aaway at hindi nagkakaintindihan ang Muslim at Kristiyano. But ngayon, in our era today, hindi na po yan ang katotohanan. Napatunayan natin sa interfaith dialogue na mas marami pala tayong pagkakapareho kesa sa pagkakaiba. At kung meron mang tayong pagkakaiba, willing tayong igalang yon, willing tayong i-embrace ang ating kapatid na nakakaiba ang religion from us. So, hindi po natin pwedeng ipagpatuloy yung narrative na yon dahil Muslim tayo at Kristiyano sila, kailangan nating mag-away. No? Isa po tayong patunay, ang Isabela City, having diverse cultures. Actually, pinagmamalaki ko kasi when I go to other places, dahil hindi ako dito nag-aaral ako sa ibang lugar, lagi kong sinasabi na polyglot ako para kung si Jose Rizal because I know a lot of languages. So, marunong ako magsinama, hindi ako maloko, hindi ako mabenta. So, merong cultural languages, iba't ibang mga ethnic groups, ethnic languages na alam ko na hindi nila alam. Sa Maynila, ang alam lang nila, Tagalog, no, English. So, hanggang doon lang sila. Pero sabi ko, I know around 7.
languages. So, di ba? So, parang nakaka-proud na magkaroon ng isang society na diverse, no? Na kasing diverse natin, mas naiintindihan natin ang pagkaiba-iba ng mga tao. At dahil doon, mas nag-unite tayo at nagkakaisa tayo bilang mga Isabeleños. So, pag pumunta rin ako ng Manila before, pag sinabi nila, Muslim ka pala, bakit ganyan ka magsalita? Parang hindi ka Muslim. So, meron bang ganon, no? Meron silang mga connotations na ganon. Muslim ka pala, bakit yung Tagalog mo tuloy-tuloy, walang tono? 'Di ba? So, it's about time na na-change na natin yung mga ganong paniniwala nila. May mga tao talaga na mamimit ka outside Basilan, no? Na talagang, ganito pala ang mga Muslim, akala namin ganito. So, itong interfaith dialogues, isa talagang paraan para mas maintindihan tayo. And in a way, ma-promote natin ang goodness versus evil, no? So, mas mapapalago natin ang kabutihan kaysa kasamaan. So, yun lang po. Again, malaki ang pagpapasalamat ko at dumalo po kayo dito. And sana sabihan nyo rin po ang inyong mga kasamahan sa inyong mga barangay, sa inyong mga organisasyon, asosasyon na sumali po sa mga susunod pang mga interfaith dialogues natin. So see you po sa ating 2nd, 3rd, and 4th episodes. Maraming salamat. Thank you so much, Ma'am Endri. So on behalf of the City Government of Isabela, thank you for being part of this meaningful event. We hope to see you again in our future interfaith dialogues. Have a great day and a peace be with us all. Isa TV Production. Your only island TV channel.